So ayan mga lodis, mga kabakal, ito suportahan ulit natin yung mga bagong magte-test, yung mga magte-test ng 2F, yung mga bago nating kabakal na naghahanap ng mga ideas. Ito, tingnan ulit natin, ulitin ulit natin yung 2F natin, oh. Sinet ko na yan. So bale, ang una mong dapat tingnan yung nozzle mo kung malinis, no? Kasi may kaugnayan to dito sa way natin ng pag 2F. Ito yung 2F na nakapatong yung nozzle natin, no? Mas madali ito kung tutusin kasi di mo naisipin yung unig ng kamay mo. Ito lang muna yung mga una mo dapat tingnan. Una, yung nozzle mo kung malinis, yung plate mo dapat malinis din, yung pagkakataking dapat lapat na lapat para walang hangin na maipit sa loob. Pangatlo, yung angle nito, babantayan mo pag bine-welding ko na. Kung gusto mo talagang pag-aralan ito, no? Titingnan mo yung angle ng aking nozzle. Tapos pangatlo, yung power natin kapag ganitong technique natin ng pag-welding, dapat medyo malakas. Mga 230 to 240 amperes, no? So, at ang pinakahuli, dapat push welding. Kung ganito yung gagawin mo, pero kung freehand ka, push welding, drag welding, walang problema. Pero dito sa tinuturo ko, push welding lang to epektibo. Okay? Simulan natin. Tingnan mo yung angle ko, 20 mm yung layo ko dun sa ating pinakasentro sa gitna. Hilahin natin, okay? Wala ka ng weaving dyan. Hila lang. Tingnan mo lang yung laki ng welding mo. Yun lang ang pinakabasihan mo. Kailangan magpare-pares yung laki ng welding mo. Nakapatong yan, guys. Okay. Medyo mababayan tayo ng plate ko. Ayan. So sa pangalawa natin, pangalawang pasada, medyo bababaan ko ng power. Nakaset na kasi ito ng 240 bago set natin sa 220. Pag ganun naman yung nozzle natin mo, nakatungo na ganyan, medyo madikit na siya, nakatungo ganyan. Maintain nyo lang siya nakatungo na ganyan. Okay? Batakin natin. Linisin mo rin dadaanan mo bago mo simulan to kung may spatter. So nakatungo yan, ayan. Halos nawala na yung first layer ko, halos 1/4 na lang natira. Okay yan pag magtutulayos ka. So sundan natin ang final natin. So kung 240 yung simula ko, 220 yung first layer ko, gawin ko na 200 yung huli, ito. Tapos tinayin yung ko, yung nozzle ko kung saan nakatutok, nakaganyan, halos pantay na. Hilahin ulit natin. Dito magkocontrol ka na ng konti. Tingnan mo na yung ibabaw ng una mong layer kung nakakain mo, yun ang pinaka guide mo, yung ibabaw ng unang layer mo para magmukhang uniform. So ayan guys, kung ang gusto mo lang ipumasa,
sa test, sapat na yan. Kasi kung magaling ka naman sa trabaho mo na yung papakita. Pero kailangan mo muna malampasan yung test. At para malampasan mo yun, dapat maayos yung maging testing mo. So, etong ganitong layering, hindi siya perfecto, no? Pero papasa na, sapat na yan. At ang isa pa, guys, papaalala ko lang, kapag binigyan kayo ng plate, na hindi magkasing laki, no? Maliit yung nasa ibabaw, malaki nasa ilalim. Ito tatandaan nyo. Ang gusto ng employer na mangyari dyan, makita yung ending at saka starting ng welding. So kung mas malaki yung nasa ilalim, mas maliit yung nasa ibabaw, pag nagsimula ka, doon mo sinulang sagad doon, no? Tingnan mo, dito, pag nag-ending ka, doon ka mag-e-end. Huwag ka mag-e-end sa mga ganyan, ha? Gusto nyo na makita yung pagsasarado mo ng welding doon sa darating sa kabila, okay? Medyo malakas yung mga power na ginamit natin dyan. Sa kabilang side, gawin natin na mahina naman, okay? Wala ako ng pliers kasi medyo mainit na. Ito dito naman sa power na gagamitin natin sa kabila is may hinang amperahe lang. Wala yung pliers ko. Pabalik ta rin lang naman natin yan. Yung kabila naman yan is ano pa rin. Wala pang welding. Medyo mainit na to, guys. So, ikot natin. Hindi na bababaan ako sa tataas ko ng konti. Hindi siya balance eh. Ayan. Dito na hihina tayo. Yung kanina 240 tayo nagsimula. Dito sa 200 lang tayo nagsimula. Sumayit yung bakal natin. Tsaka sa low power ko, ito yung low power naman na setup, no? Yung isa high power yun. So ganun din yung sistema natin, okay? Pag ganyan ulit yung ano natin, ha, yung normal lang, ganyan. Pero nakalapat to, ha. Yan. Set ko dito is power is 200, no? 200 lang to. Ito kayang-kaya yung laruin itong gantong power, oh. Gantong parameters, guys, kayang-kaya yung itong laruin, napakahina. 200. Kaya sabi ko nga sa mga baguhan, ito talaga the best. Kahit medyo matagal ka, hindi ka naman nagmamadali. At least kontrolado mo, di ba? Hila lang yan. Hindi ka na mag-welding. Gumagalaw yung pipe ko, kaya gumagalaw din yung welding ko. Okay? So, yan yung 200 natin, no? Kita mo, mas maayos siya kasi ito, nagmamadali. Okay, sunod natin. First layer natin, no? Yung first layer natin, pwede pa rin itong 200 natin. Or pwede kang 190. Pero ako, gamitin na lang natin itong 200. Nakatungo ka na ng konti, ha? Tinan mo to, lapat pa rin to. Hindi nakatungo. Magtitira ka ng 1 foot doon sa naunang pinasada. So ito yung una nating pass, no? So may tira tayong 1 foot dun sa taas. Tira tayo 1 foot. So ang pinaka-guide mo susunod na layer mo ay itong bukol ng first layer mo. Ito yung pinaka mababang part mo. Sa taas naman, siyempre gusto mo, dapat tuwirin mo dun. Pero ang nozzle mo, tira mo, ganyan, oh. Kita mo. Yan. Kung makita nyo. Diba? Easiest way na yan. Wala tong palitan ng power. Puro 200 lang to.
Same parameters to. Straight parameters ito tawagan. Hindi lang. Basta yung dadaanan nyo, kung maaari, brasin nyo muna na para walang spatter. Hindi tumalon yung nozzle nyo. So sa akin, nakalimutan ko, tumatalong-talong tuloy. Pero kinukontrol ko na lang. Okay? So ayan na. So makapapansin nyo, mas maganda yung mahinang power, no? Mahinang voltahe. Mas ano siya, mas makokontrol nyo kasi. So kung may tulos kang ganyan, sigurado naman ako na papasanayin sa employer. Ano pa ba hinahanap niya? Wala naman kasi nakalagay sa WPS na hindi mo pwedeng ipatong yung nozzle din sa bakal. Nasa kanila lang kung anong maging itsura ng kalalabasan ng hinang mo, pero hindi nila sinabi na huwag mo ipapatong, no? So hindi ko nakikita na bawal. Yun nga lang, siyempre iniisip ng iba, parang umasa ka na lang dun sa pinatungan mo. Pero ang mahalaga kasi may pasama yung test mo. Huwag mo na isipin yung sasabihin ng iba na tinatong mo lang yung nozzle mo dyan. Ang mahalaga, nakapasa ka sa trabaho, di pakita mo na kaya mo yung mga naka-freehand. Ayan. So, sana malinaw sa inyo yung ating naging tutorial. Nakatulong sana sa inyo. Flat 200 yung power natin dyan. Sa kabila kasi, medyo malakas naman dun. 240 tayo, tapos bumababa tayo. Which is, sabi ko nga, di advisable sa mga baguhan kasi medyo malakas na yon, no? So ito pagyayabang ko lang sa inyo itong ininang na to. Sabi ng iba, pinagyayabang ko daw yung ko. Ayan, tingnan nyo yan, oh. Pagyayabang ko na rin yan, oh. Total, ganyan din naman ang iniisip ng iba, oh. Ayan guys. Ayan, sana natuto kayo dyan sa konting ano natin, tutorial para sa mga sinusuportahan natin ng mga baguhan na nahihirapan pa rin ipasa yung 2F. Konting idea lang yan guys. Tanggalin na natin to.